ang tanging anak na babae ng pwesto ng prinsipe ng Hilaga. Nagutom siya ng ganito. Ano ang hawak niya sa kamay? Isang bato. Mukhang naguguluhan na siya sa sobrang gutom. Ginawa pa niyang manto ang bato. Nye. Kung makakabalik lang ako muli, hindi na ako mabubuhay ng ganito. Buhay pa ako. Hindi ito panaginip. Talagang nakabalik na ako. Binibini. Chuntao. Buhay ka pa. Binibini. Ano po ang nangyari sa inyo? Dali, tawagin mo si Mang Zeu. Ngayon din. Agad-agad. Binibini. Nanaginip po ba kayo ng masama? Huwag mo nang itanong. Huwag nang magtanong. Bilisan mo. 3 araw. 3 araw na lang ang natitira. Sasalakayin at kukunin na ang pwesto ng prinsipe. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maaaring umasa pang ililigtas ako ng iba. Napakalate na, binibini. Ipinapatawag po ninyo ang matandang lingkod. May nangyari po ba? Bodega. Lahat ng ginto, pilak, perlas at kayamanan sa bodega. At ang lahat ng lumang kagamitan at pintura. Ano po ang sinasabi ninyo, binibini? Lahat. Walang ititira ni isa. Kahit isang piraso, walang maiiwan. Hindi po pwede, binibini. Kaba ng buong pwesto ang mga iyon. Malalaman po iyon ng Ginoo ng bahay. Hindi po kaya ng matandang lingkod ang kasalanang ito. Ako na ang magpapaliwanag sa aking ama. Hindi ka pwedeng kumilos ng padalos-dalos, binibini. Mang Zeu, yung ginang sa gintong eskinita sa Timog Lungsod, at yung batang 3 taong gulang. Kumusta na sila kamakailan? Paano po nalaman ninyo iyon, binibini? Hindi lang iyan ang alam ko. Gawin mo ang sinabi ko. Ikaw at ang pamilya mo. Baka may matitirang daan pa para mabuhay. Nauunawaan ko na po. Ano po ba talaga ang balak ninyong gawin, binibini? Magligtas ng buhay. Iligtas ang buhay naming lahat. Napakarami pong kayamanan, binibini. Talagang ibebenta po ba lahat iyan? Kayamanan. Pagkalipas ng 3 araw, lahat ng mga ito ay kukunin at sasamsamin. Sa oras na iyon, wala silang maipapalit ni isang mangkok ng lugaw. Bakit po kayo napakatibay ng loob, binibini? Dahil nakita ko na. Nakita na po ninyo ang alin. Nakita ko na ang taong nagugutom na pati bato ay ayaw ng bitiwan. Sa timog na tindahan ng pera ng silangang lungsod, at sa kanlurang 4 na dagat na tanghalian. Palihim na isama mo ang lahat ng kanilang mga tindahan ng butil. Lahat ng iyon, isama. Hatiin at magpanggap na magkaiba ang mga landas. Papasukin mula sa magkakaibang tarangkahan. Huwag mong gulatin ang mga tao sa paligid. Opo. Ang kahong ito ay ihatid sa opisina ni Kalihim Pei Wenjan. Ginoong Pei. Ngunit palagi namang hindi magkakasundo ang Ginoong Pei at ang pwesto ng prinsipe. Dahil hindi sila magkakasundo, kailangan itong ipadala. Nais po ba ninyong tulungan siya ng binibini? Hindi ko siya hihingian ng tulong. 3 araw lang ang gusto ko siyang tumahimik. Ito ay ipapasa sa mga tao ni Zhang sa hilagang panlabas ng lungsod. Nandito ang laman. Binibini, tunay na ari-arian ito ng tahanan ng Wang. Palitan. Palitan ng ano? Latang lupain sa labas ng lungsod. Sirang bukirin sa bundok. Habang mas liblib, mas mabuti. Binibini, ang mabuting lupa ay ipagpalit sa latang lupain. Hindi ba tayo lugi niyan? Ngayon, mukhang lugi nga. Sa hinaharap, malalaman mo rin. Ang mga latang lupain na iyon. Ang tunay na makapagliligtas ng buhay. Aayusin agad ito ng abang lingkod. Bago sumikat ang araw. Kailangang kalahating bakante ang silid ng bodega. Opo.
Ay, naku. Binibini yun. Totoo po bang ibebenta ninyo lahat? Hindi kaya masyadong mataas ang presyo? Ayokong pinakamataas na presyo. Kung gayon, ano po ang gusto ng binibini? Salaping kasalukuyan. Magkano? Kahit magkano, basta magkano ang kaya. Bigas, harina, beans, asin. Ang pwedeng kainin. Ang pwedeng itago ng matagal, lahat ay kailangan ko. Binibini, parang malakihang negosyo ito. Hindi. Gusto kong mabuhay. Binibini. Ginto, pilak at mga alahas. Halos tapos ng asikasuhin. Ito ang napalitang mga salaping papel at resibo ng bigasan. Sunugin na. Sunugin na. Binibini. Daan-daang libong tael ito. Sobrang kapansin-pansin ang mga salaping papel. Kapag iniwan, magiging kapahamakan. Paano naman ang resibo ng bigasan? Sa utos ng mahal na atas, hindi rin iyon mapapanatili ng bigasan. Pumunta ka agad at kumuha ng bigas. Pagkatapos makuha, ano ang gagawin? Huwag nang ibalik sa tahanan ng Wang. Diretsyong ilabas ng lungsod. Itago sa lagusan sa Sashilipu. Naunawaan na po ng abang lingkod. Maging maingat sa bawat kilos. Sa pagtitiwala lamang makakaasa ang tao. Opo. Binibini. May mangyayari po ba talaga sa tahanan ng Wang? Kung gayon, si Ginoong Wang. Babalik siya agad. Masama po ito, binibini. Ang Panginoon ng bahay ay kagagaling lang mula sa kampo ng hukbo sa kalaliman ng gabi. Nasa tarangkahan na siya. Sakto lang ang dating. Yun, Jaoning. Lumabas ka rito. Binibini, nagalit po ang Panginoon. Pumunta ka sa kusina. Ipaglutong mo ako ng isang mangkok ng lugaw na may asukal at kanela. Sa ganitong oras pa, iniisip ninyong maiinom pa ninyo ang lugaw. Suwail na anak. Ama. Bumalik ka sa kalagitnaan ng gabi. May kagyat bang utos ng militar? Nye. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na ipagbili ang ari-arian ng tahanan ng Wang. Hindi na mapapanatili ang mga bagay na iyon. Ano ang sinasabi ninyo? 3 araw mula ngayon. Hindi na rin mapapanatili ang tahanan ng PFD. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ninyo? Nagbabago na ang hangin sa kabisera. Mas mabuting lumayo ng kaunti si ama kay Xiao Chengjing. Paano mo nalaman ang tungkol kay Xiao Chengjing? Napanaginipan ko. Isang panaginip. Napanaginipan kong nilimas ang mansyon. Napanaginipan kong ipinasok sa kulungan ang buong pamilya natin. Napanaginipan kong si Xiao Chengjing ang unang tumayo at nagparatang kay ama. Napanaginipan ko rin na may lihim na kasulatang nakatago sa isang silid sa aklatan ni ama. Ang lihim na sulat na iyon. Siya ang huling ebidensya para idiin ang sambahayan yun. Sino ang nagturo sa iyo ng mga iyan? Walang nagturo sa akin. Mas maaga lang akong nakakita ng wakas kaysa kay ama. Matanda, ano nang nangyayari kay Zaoning? Ina, bakit ang lamig ng mga kamay mo? Hindi ka ba komportable? Ina, ayos lang ako. Pinagtatakpan mo pa siya. Malapit na niyang halughugin at ubusin ang buong mansyon. Hindi pa biro si Zaoning. Kung hindi siya pabiro, ano siya? Nilulugmok niya ang sambahayan yun. Ama, bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung magkamali ako, hahayaan ko po kayong parusahan ako, ama. Kung hindi ako nagkamali,
May 100 pa tayong mapaglalabasan bilang pamilya. Ano ang ipapangako mo sa akin? Ginagawa ko ito para mailigtas ang buong pamilya. Dumating na ang lugaw, Binibini. Sa ganitong pagkakataon, makakakain ka pa ba? Ama, noon, hindi ko rin ito malunok. At hindi ko rin maramdaman ang lasa. Doon ko lang naunawaan kung gaano kahalaga ang isang mangkok ng kanin. Maaari ninyo akong hindi paniwalaan. Pero sa loob ng 3 araw na ito, kailangan ninyong magkunwaring may sakit. Magkunwaring may sakit. Opo. Mas malala, mas mabuti. Darating ang tao na ipinadala ng 3 prinsipe para magtanong. Sabihin ninyong hindi na kayo makatayo mula sa higaan. Kapag may utos mula sa palasyo, huwag na kayong pupunta. Mas mahalaga ang buhay ni Ama kaysa sa panlabas na anyo. Gusto kong makita kung anong kalabasan ang maihugis ng panaginip mong ito. Zaoning. Halika rito, anak. Opo. Zaoning. Sabihin mo sa iyong ina, ano ba talaga ang nangyari ngayong gabi? Kung sasabihin kong napanaginipan ko ang mahabang panaginip, maniniwala ba kayo? Anong panaginip? Napanaginipan kong pagkalipas ng 3 araw. Isang atas ng hari ang pumasok sa mansyon. Sinabi nitong nakipagsabuatan si Ama kay Xiao Chengyu. At naghangad na maghimagsik. Impossible. Sana nga ay imposible. Ngunit nakita ko mismo. Sumugod ang mga kawal sa mansyon. Nilimas ang kabangyaman. Tinangay ang mga utusan. At ipinasok sa kulungan ang buong pamilya natin. Tama na. Tama na. Hayaan ninyong ako ang magsabi. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo hahayaang mamuhay na walang nalalaman. Sa kulungan, malamig at mamasa-masa. Walang mainit na tubig. Walang gamot. At ni isang mangkok man lang ng maayos na pagkain. Nakita kong isa-isa kayong nanghihina araw-araw. Sa huli, kayo ang kumapit sa aking bisig. Inaalo pa ba ninyo ako? Sinabi ninyo na huwag akong matakot, Zaoning. Paano naman ako hindi matatakot? Kahit isang pirasong tinapay hindi ko na matagpuan. Ang anak ko. Ina, ayokong muling mawala kayo. Pero baka pawang panaginip lamang ang lahat ng ito. Ina, naaalala pa ba ninyo ang kahon ng inyong pulang sandalwood na alahas? Sa ilalim ng kahon ay mailihim na lagusan. May isang lihim na sisidlan sa loob. Nandoon ang liham na iniwan sa inyo ng aking lolo sa tuhod. Sa liham nakasulat na kapag nagkaalaala ang pamilya Ruoliu, pumunta kayo sa kanluran ng lungsod at hanapin si Sun Sangwi sa Jishi Hall. Paano mo nalaman? Sa aking panaginip, bago kayo umalis, sinabi ninyo ito sa akin. Zaoning, pinahirapan ka. Sa buhay na ito, tiyak na ililigtas ko kayong lahat. Narito, ang pribadong selyo ni Binibini at ang personal na pera ang pilak niya. Huwag itong isama sa talaan ng palasyo. Dalhin mo na. Binibini, hindi po ba kayo natatakot na magkamali ako? Naniniwala ako sa iyo, Binibini. Bibili ka ng bigas. Bibigyan kita ng pilak. Bibili ka ng lupa. Bibigyan kita ng tatak at liham. Kailangan mong iligtas ang pamilyang ito. Sasamahan kita, Binibini. Ang ating buong pamilya. Kung mabubuhay, sama-samang mabubuhay. Mabuti. Binibini. Naipadala na sa labas ng lungsod ang mga suplay ng pagkain sa mga batch. Puno na rin ang mga tagong imbakan sa Sashilipu. Paano naman ang mga titulo ng lupa? Ang mga tindahan at maayos na lupa sa kabiserang lungsod. Napalitan na ng mga lupang liblib sa paligid ng lungsod at mga lupang bulubundukin. Napakabuti. Narito ang 50,000 tael. May pilak pa si Binibini. Para sa pagbili ng mga buhay. Hindi kailanman sasabihin ang pilak na sobra ito. Pakiusap, magbigay ng tagubilin si Binibini. Una, bumili ng mga halamang gamot. Mga halamang gamot. Panggamot sa sipon. Pampababa ng lagnat, panglabas na gamit sa sugat, pampahupa ng kirot, pampaligtas ng buhay,
Habang mas marami, mas mabuti. Huwag isa-isang pamilya lang ang bilhan. Opo. Ikalawa, bumili ng tela, bulak, asin at mga kagamitang bakal. Ano naman ang mga kagamitang bakal? Mga kutsilyo sa kusina, palakol at mga bakal na pako. Ang martilyo ay nakakapagluto. Kaya ring magbungkal ng lupang tigang. At maaari ring pananggalang. Naiintindihan. Ikatlo, pumili ng 50 mapagkakatiwalaang bantay. Ano ang pamantayan? Kailangan nilang lahat ay nakapirma sa 3 kasunduan. Dapat nasa palasyo ang pamilya nila. Para panatag ang loob. At mahigpit ang bibig. At kayang magtiis ng hirap. Kung may ayaw manatili, bigyan ng pilak at palayasin sila. Ang mga gustong manatili, mula ngayon hindi na sila basta tauhan lang. Sila ay sarili nating mga tao sa angkanyon. Bini-bini. Nagpapasalamat po ang matandang lingkod para sa inyo. Huwag. Kapag dumating ang araw na iyon, maiintindihan nila. Ito ay pagligtas sa isa't isa. Bini-bini. May mga taong dumating sa palasyo. Si mahal na Reyna Xu. Agad kayong ipatawag sa palasyo. Bini-bini. Bakit biglang ipinatawag tayo ng mahal na Reyna? Hindi na siya makapirmi. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Pumasok sa palasyo. Hindi ba at maaari namang huwag pumunta? Hindi pupunta. Dumating na ang imperial na gwardya. Bini-bini. Natatakot po ako. Kung takot ka, tama lang iyan. Pumasok at makita siya. Hindi ka dapat magmukhang labis na kontento. Bakit po? Gusto kong isipin niya. Na isa pa rin akong dating yun sa oning na mahina ang loob. Bini-bini, kailangan po ninyong magpanggap na may sakit. Hindi sakit ang ipapakita. Kundi kahinaan ng loob na lang. Zaoning. Delikado sa palasyo. Ina, alam ko po. Kung gayon ay pumunta ka pa rin. Gusto ng mahal na Reyna na makita kung ako ay matatakot o hindi. Kung magtatago ako, malalaman niyang may nangyari sa mansyon. Ina, kung sakaling hindi ako nakabalik bago magdilim, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pakinggan po ninyo ako hanggang dulo. Dalhin po ninyo si Chuntao sa Jishitang. Huwag nang dalhin ang iba. At huwag na ring hintayin ang ama. Tiyak na babalik kayo. Sisikapin ko po. Mahal na Reyna Xu. Noong nakaraang buhay, itinulak mo ang pamilyang yun sa kailaliman. Sa buhay na ito, ikaw naman ang hindi matatahimik. Dumating na si Zaoning. Ang iyong lingkod na si Yun Zaoning ay nagpaparangal sa mahal na Reyna. Bangon ka agad. Bakit ang lapit ng kulay ng mukha mo? Iulat mo sa mahal na Reyna. Ang inyong lingkod po ay madalas managinip ng bangungot nitong mga nakaraang araw. Bangungot. Ano ang napapanaginipan mo? Napanaginipan po ng inyong lingkod na nagkaroon ng malaking apoy sa mansyon ng aming pamilya. At napanaginipan ko rin na ang aking ama ay maling pinatay. Sino ang mga ngahas na magparatang ng mali sa KFD? Napanaginipan po rin ng inyong lingkod na nakaturo sa aking ama ang kanyang kamahalan ang 3 prinsipe at sinasabi na nagkasala raw ang aking ama ng mabigat na kasalanan. Zaoning. Hindi po dapat sinasabi ng basta-basta ang gayong mga salita. Dapat lamang akong parusahan. Nabigla lang po ako ng bangungot. Hinihiling ko po sa mahal na Reyna na huwag akong sisihin. Ang bata mo talaga. Baligtad ang mga panaginip. Diretso at tuwid ang ugali ng batang si Chengjing. Marahil ay nagkaalitan sila ng iyong ama sa hukuman noon. Bata ka pa. Nakakarinig ka lang ng ilang salita. At agad mo nang dinadala sa panaginip. Kaya pala ganito. Talagang ganyan nga. Kewi. Narito ang inyong alipin. Sumabay ka kay Zaoning pabalik sa mansyon. Hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Alam mo kung paano siya patahimikin sa pamamagitan ng insenso. Alagaan mo siyang mabuti. Napakabuti po ng pakikitungo ng mahal na Reyna sa inyong lingkod. Nakikita kitang lumaki. Natural na iniintindi kita. Ang inyong lingkod ay nagpapasalamat sa kabutihang loob ng mahal na Reyna.
Binibini. Sa wakas ay nakalabas na po kayo. Sino po ito? Pagbalik sa mansyon saka na tayo mag-usap. 2 araw na lang. Binibini, kaya po ba natin manalo? Hindi naman kung kaya o hindi. Kailangang manalo. Dahil minsan nang natalo, hindi na ito maaaring matalo pa. Binibini, kakagaling mo lang sa palasyo. Sadyang nagpanggap ka lang na ganoon. Kung hindi, paano mapapatahimik si Hong Haoksui? Kewi, Binibini. Pagdating natin sa mansyon mamaya, isipin mong sariling tahanan mo na ito. Mabigat ang sinabi ni Binibini. Ang abang lingkod ay sumusunod lamang sa utos ni Hong Hao upang alagaan si Binibini. Ang nais ni Hong Hao ay manatiling maayos ang lahat. Ngunit bata pa ako. Sapat na ang may tiyuntao sa tabi ko para maglingkod. Ang ibig sabihin po ni Binibini ay, na nitong mga araw na ito, nawawala ng tulog ang aking ina dahil sa pag-aalala. Ikaw na ang marunong maghanda ng pabango at magbigay ng kapanatagan sa isip. At isa ka pang taong lumabas sa tabi ni Ang Niang. Mas nararapat kang maglingkod sa aking ina. Naunawaan ko po ang mga ipinaayos ni Binibini. Zaoning, mabuti at nakabalik ka na. Ayos lang ako. Sino po siya? Ito ang taong iginawad ni Hong Haoksu. Si Kei Wei ang pinakamahusay magpahupa ng loob. Mula ngayon, hayaan mo siyang laging nasa tabi mo at maglingkod sa inyo. Kung gayon, hindi na ako mapapanatag sa mga susunod na araw. Kei Wei, sumama ka sa akin. Opo. Binibini, dadalhin ko po siya sa tabi ng ginang, ligtas ba iyon? Ang silid ng ina ay pinakamahigpit na lugar sa buong mansyon. Ni isang salita ay hindi makakalabas doon. Kaya pala matagal mo nang napaghandaan ito, Binibini. Nagpadala ang Hong Hao ng isang tao. Siyempre, ilalagay ko ang patibong. Sa lugar na hindi niya abutin. Ano ang susunod? Tawagin si Tiyuhin Zhao. Opo. Mabuti po ang ipinagutos ninyo, Binibini. Ayos na ang lahat. Sabihin mo. Naitago na ang mga butil sa bodega sa ilalim ng lupa. Sa bungkos ng mga halamang gamot, ang asin na bulak at ang mga kagamitang bakal ay naipadala na rin palabas ng lungsod ng paunti-unti. Paano naman ang mga bantay? Napili na po ang 50. Lahat sila ay mga taong malinis ang pinagmulan, mabait magsalita at matatag ang loob. Ang kanilang mga pamilya ay nailabas na rin ang lungsod sa pangalan ng pagdalaw sa mga kamag-anak. Mabuti. May isa pa pong alalahanin si Binibini. Sabi ng tagapangasiwa ng salapi sa Doobao Pavilion. Napansin niyang minamadali natin ang pagbenta. Kaya sadyang pinababa niya ang presyo. At sabi pa niya, kung hindi natin ibebenta sa kanya ang natitirang mga antigong bagay ng bagsak presyo, isusumbong niya sa mga opisyal na inililipat ng mansyon ang ari-arian nito. Hindi ba't panghuli habang may gulo iyon? 1/10 lang ang alok niya. Sobra na iyon. Kung gusto na nga niya, ibigay mo na sa kanya. Talaga po, Binibini. Ibebenta rin natin kahit 1/10 lang. Ibenta. Binibini. Hindi ba't lalo lang siyang makikinabang noon? Kapag mas marami siyang napala, mas lalo siyang masusunog ang kamay. Iabot mo ang mga gamit sa mayamang negosyante. At dagdagan mo pa ng 2 pinakamahuhusay na bagay. Kailangan din nating magpadala. Sabihin mo sa kanya na ito ay regalong pangsarado ng bibig. At ang liham at token sa baywang na ito. Dalhin mo sa timog na bahagi ng lungsod sa Pingkangfang at hanapin ang isang taong tinatawag na Ghost Hand 7. Binibini, masikip at magulo sa Pingkangfang. Dahil magulo roon, mas madali ang pagkilos. Noong una nang makilala ni Binibini si Ghost Hand 7, may utang pa siyang loob sa akin. Ibigay mo sa kanya ang liham. Alam niya kung paano iyon gawin. Nais siyang patayin ni Binibini. Ayokong marinig ang buong proseso. Ang gusto ko lang ay bago sumikat ang araw bukas. Wala nang pagkakataong makapagsalita ang kahera. Naunawaan ng abang lingkod. Binibini. Natatakot po ba kayo? Mas natatakot ako. Ulitin mo. Hindi ko na kayo mapoprotektahan.
Laging nakasunod ang alipin kay Binibini. Kung ganoon, mabubuhay akong nakasunod. Mabubuhay po ang alipin. Pumunta ka sa palasyo at nakipagkita kay Xu Huanghao. Nakipagkita ako. Ano ang sinabi niya sa iyo? Tinanong niya kung nanaginip ba ako ng masama. Sinabi ko sa kanya, na napanaginipan kong masasamsam ang mansyon ng prinsipe. Nasiraan ka na ba ng bait? Kung hindi ko sasabihin, mas lalo siyang magdududa. At naniwala siya. Naniwala siyang bata pa ako at madaling lokohin. At inakala niyang isa akong hangal. At ang babaeng alilang ipinadala niya. Inilipat na sa silid ng ina. Ang pakay ay, hindi pwede, kailangan kong puntahan ang ikatlong prinsipe at linawin ito. Tumigil ka. Nangahas ka pang utusan ako. Ang pagpunta ng ama ngayon ay paglapit sa kamatayan. Huwag kang magpadalos-dos. Ano ba ang gusto mong itanong? Itanong kung balak bang ipahamak ng ikatlong prinsipe ang sambahayan yun. O itanong kung kailan niya ako balak itapon na parang laruan. Tinawag ako ni Xu Huanghao ngayon. Para lamang sumubok. Handa na silang kumilos. Ngayon po kayo ay pumunta sa punong pintuan. Eksaktong para maihatid ko sa kanila ang talim. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Sandali, tama. Mula ngayon, nagkasakit ang ama. Hindi dapat makita ng sinuman ang malubhang may sakit. Lahat ng dumarating upang dumalaw ay pinauwi ng ama. Ako ang nagmamalaking Pirat with Danhi. Nakatago lamang sa mansyon at nagpapanggap na may sakit. Ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa dangal. Ito ang plano ng depensa sa hangganan. Saan mo ito nakuha? Ama, hindi ninyo kailangang alamin kung saan ko ito nakuha. Kailangan lamang ninyong malaman na may kopya rin ang ikatlong prinsipe. Impossible. Nagsugo na siya ng mga tao sa mga biiman. Ang munting iyan. Ang gusto niya ay hindi ang tulungan ng sambahayan yun na agawin niya ang trono. Ang gusto niya ay ipasan sa sambahayan yun ang kasalanan para sa kanya. Pupuntahan ko siya ngayon at sisikatan. Walang ebidensya. Kung gayon ay hayaan siyang mahulog sa bitag ng sarili niyang gawa. Hindi hayaan siyang mahulog. Hayaan siyang siya mismo ang tumalon sa hukay. Sumulat ang ama ng isang liham. Kanino isusulat? Isulat ninyo ito sa pinakatiwalaan ninyong pangalawang general na si Zhang. Sabihin sa kanya na may pagbabago sa kabisera. Agad siyang magdala ng mapagkakatiwalaang mga kawal. Upang idepensa ang Yanyunguan. Doon sa Yanyunguan. Madaling ipagtanggol ngunit mahirap sakupin. At iyon din ang huli nating ruta ng pag-atras. Pagkatapos, gumuhit ka ulit ng peking plano ng depensa. Pek. Baguhin ang mga lugar ng imbakan ng butil. Palitan ang mga lokasyon ng lihim na lagusan. At ang lahat ng bagay na maaaring makapinsala sa hukbo ng sambahayan yun at ikamatay nila, ay gawing pawang peke. Gusto mo silang mapapunta roon? Tama. Hayaan silang personal na makakuha ng tinatawag na pamatunayang bakal. At saka natin sila papangyarihing madiskubre iyon. Papatalsikin lang sila ng testigo ng bakal na iyon sa isang kagat. Yun, Zhaoning. Ano ba talaga ang naranasan mo? Naranasan kong minsang mawasak ang pamilya at mapahamak ang mga tao. Sa hilagang hangganan. Mabuti. Naniniwala sa iyo ang ama mo. Kung gayon, pakiusap na mabuhay muna ang ama ko. Naririto na ang lahat. Dapat ay narinig na ninyong lahat. May mangyayari sa mansyon ng prinsipe. Ngayon, umalis pa ay aabot pa. Binibini, hindi kami aalis. Kung mananatili kami, maaaring mamatay kami. Ang aming buhay. Sa una pa lang ay iniligtas na ng Panginoon. Ngayon na may panganib ang mansyon, hindi kami pwedeng umurong. Kayo naman, handa kaming sumunod sa binibini. Mabuti. Mula ngayon, hindi na kayo mga tao ng mansyon ng prinsipe. Kayo ang unang pangkat ng bagong tahanan ng pamilyang yun. Hanggat nabubuhay pa tayo, kapag nakalabas na sa Jingsheng. Sa hinaharap,
Bawat isa ay magkakaroon ng sariling lupain at tahanan. Ang pamilya ninyo, bubuhayin ng pamilyang yun. Ang mga merito ninyo ay itatala ng pamilyang yun. Binibini, totoo po ba ang mga salitang ito? Ako, si Yun Chaoning, ay tumutupad sa aking mga pangako. Hihilingin ni Libu na ialay ang buhay para sa binibini. Handang ialay ang buhay para sa binibini. Magsisimula ngayong gabi. Hatiin ninyo at lisanin ang mansyon. Pumunta sa sashilipo at bantayan ang bigas, pagkain, mga gamot, asin at bakal. Hindi iyon mga kalakal. Iyon ang buhay ng pamilyang yun. Nauunawaan ko po. At isa pa. Hanggat hindi pa dumarating ang huling sandali, bawal kayong bumalik sa Jingsheng. Kapag nahuli ang binibini, lalo na kayong hindi maaaring bumalik. Nasa labas kayo. Saka lamang magkakaroon ng ugat ang pamilyang yun. Kung babalik kayo para samahan akong mamatay, lahat ng ginawa ko noon ay masasayang lang. Sumunod sa utos. Lahat kayo tumayo na. Binibini, talagang nagbinata na kayo. Hindi pagbinata. Basta minsan nang namatay. Doon mo lang malalaman ang tunay na mahalaga. Ito ang personal na sulat para kay General Zhang. Ipapadala ko ito sa pinakaasahang tao. Gumawa na rin ng peking kopya ng maayos. Ibalik sa lihim na silid. Tiyak na sasaliksikin nila roon. Dahil alam ni Xiao Chengjing ang tungkol sa lihim na silid na iyon. Itinuring ko siyang kaalyado. Ngunit itinuring niya akong panakip lamang. Kaya ama, tandaan ninyo mula ngayon. Ang makakapagpasya lamang sa ikatlong anak ng pamilyang yun ay kami lang mismo. Natandaan ko na. Hahayaan ko kayong makaalis anumang oras. Hindi nagmamadali. Kumain ng busog at magpahinga ng sapat. Ngayong gabi, sa hating gabi, dadaan tayo sa lihim na lagusan. Opo. Ano na ang lagay ng bangkero ng pera? Maayos na po. Nauunawaan ko na. Binibini, maiisip po ba ninyong? Tio Zhao, hindi na ako ang dating marupok lamang. Natakot akong walang magbabantay ng butil sa labas. Takot akong magkawatak-watak ang mga bantay. Natakot akong paglabas ko. Wala nang natira sa pamilyang yun. Tio Zhou, ikaw ang punong tagapamahala. Nandyan ka lang sa labas, saka mo lang ako natutulungan. Maliwanag na po, Lolo. Nasa labas po ang alipin. Hintayin ang pagbabalik ni Binibini. Dapat talaga hintayin. Zaoning. Kumusta po ang kalagayan ng inyong ama? Magpahinga po kayo, ina. Naunawaan na po ni ama. Kung gayon, mabuti po. Asawa ko. Binibini. May dumating pong tao sa palasyo. Sino po? Mula po sa tabi ng ikatlong prinsipe. Ipinahayag ni Ginoong Lina ayon sa utos ng kanyang kabanalan. Narito raw siya upang dalawin ang karamdaman ng Panginoon ng tahanan. Totoo ngang hindi na niya ito napigilan. Zaoning. Ano ang dapat gawin ni ina? Ina, tandaan mo lamang. Ngayon ay hindi ka na ang asawa ng maharlikang bahay. Kundi isa ka lamang asawang nag-aalala para sa sakit ng kanyang kabiyak. Nais niyang makita si ama. Magsisiiyak ka, sa kanya pipilitin ang pagpasok. Kapag lalo mo siyang pinagkakagulo, lalo lamang lalala ang lahat. Nauunawaan ko na, ina. Nakasalubong na po namin ang Panginoong may bahay. Nakasalubong po namin si Binibini yun. Napakabait po ni Ginoong Yunoch. Narinig po ng ikatlong prinsipe na malubha ang karamdaman ng Panginoon ng tahanan. Talagang labis po ang kanyang pag-aalala. Kaya ipinadala niya ako rito upang silipin. May malasakit po ang kanyang kabanalan. Nasaan po ngayon ang Panginoon ng tahanan? Nasa silid-aralan po at nagpapahinga. Kung gayon, hindi na kami dapat pumasok para guluhin siya. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong may bahay? Ayon po sa manggagamot general, hindi dapat mahipan ng hangin ang matanda, at hindi rin dapat magulat. Hindi naman po kami estranghero. Masisilayan lang namin siya at aalis na.
Ginoong Eunuch, ibig po ba ninyong ipahamak kami? Ngayoy kalahati na lamang ang hininga ni Lolo. Kung pipilitin mo pang pumasok, lalo mo lang siyang matatakot. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. Huwag po kayong magmadali, ina. May sakit pa po si ama. Hindi po kayo maaaring bumagsak ulit. Paanong hindi ako magmamadali dahil dito? Buong buhay na naging tapat si ama para sa bayan. Ngayon na siya ay nakaratay na. Pipiliting pa siyang tumanggap ng mga panauhin. Mag-ingat sa sinasabi mo, Panginoong may bahay. Isa lamang po akong babae ng tahanan. Hindi ko naunawaan ang mga usapin sa korte. Ang alam ko lang ay, halos mawala na ang buhay ng aking asawa dahil sa matinding sakit. Sapat na. Dahil malubha na ang lagay ng Panginoon ng tahanan. Hindi na kami makagagambala pa. Maraming salamat sa pag-unawa, Ginoong Eunuch. Binibini yun. Labis kang ikinababahala ng ikatlong prinsipe. Natatakot po ako. Sabi pa po ng kanyang kabanalan. Kung may anumang paghihirap ang ating mansyon, sabihin lamang daw namin agad. Tandaan ko po iyon. Kung gayon, babalik na po kami sa palasyo. Zaoning. Ina, may nalaglag po ba kanina? Wala po. Mabuti po ang ginawa ninyo, ina. Kung gayon, mabuti. Binibini. Maghihintay po ang alipin sa inyo sa Sashilipu. Bantayan po ninyo ang lugar na iyon. Ang buhay ko po ay nakasalalay sa pagbabantay roon. Hindi. Kailangan kitang manatiling buhay at magbantay. Binibini. Talaga bang maliligtas sila ng payapa? Kung gayon, paano naman tayo? Maliligtas din tayo. Ngunit ang bukang labi ng gutom at gulo ay darating. Tandaan ninyo ito. Hindi tayo basta hinila papasok sa kulungan. Tayo mismo ang pumasok doon. Kapag nakapasok na tayo, saka lang nila akalain na tuluyan ng talo ang angkan yun. At pagkatapos, hihintayin nating mapalagay ang loob nila. At kapag ibinaba na nila ang kanilang bantay at nagpakita ng kahinaan. Binibini. Binibini. Dumating na dumating na. Dumating na. Ah! 3 araw. Tunay ngang 3 araw lang tumagal ang kahong iyan ng mga alahas. Kumalma ka. Pero sapat na ang 3 araw. Ha ha ha. Lolo. Wala po akong problema. Sa ilalim ng kautusan ng langit, ang sabi ng emperador, si Yun Zenyu ng bahay ng hilagang tagapagtanggol. Bilang isang tagapagtanggol ng kaharian, hindi nag-isip na suklian ang bayan. Ngunit lihim na nakipagsabwatan upang magbalak ng paglusob at makipagsabwatan sa mga biman. Naibenta ang mga lihim ng hukbo. Malinaw ang ebidensya at di matatakasan ang hatol ng langit at tao. Dahil sa dating mga nagawa niyang kabayanihan sa militar. Ipinagpapaliban muna ang hatol. Ipinagpapaliban muna ang parusa. Ang buong angkan yun ay ikukulong sa kulungan. Narinig ko na, ang lahat ng ari-arian sa bahay ay kukumpiskahin at sasamsamin. At isasama sa kaba ng bayan bilang pabuya. Inapi kami ng walang katarungan. Ang angkan yun ay laging tapat at mabuti. Ha ha ha. Samsamin. Paanong mangyayari iyan? Saan? Yun sa Yaoji. Saan napunta ang ginto pilak at mga alahas sa silid ng bodega? Ano ang sinasabi ninyo, General? Sa lahat ng mga taong ito ang ating mansyon ay payak at salat.
Karamihan sa dote ng aking ama ay napunta na rin sa hukbo. Ang marangal na bahay ng hilagang tagapagtanggol ay payak at walang yaman. Sabihin ninyo sa akin ng direkta na kami ay dukha. Ang inyong alipin ay hindi nangangahas na magsinungaling. Binibini. Sabihin ninyo ang totoo. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na padapain kayo sa sakit. Hindi po talaga alam ng inyong alipin. General. May natagpo ang lihim na sulat sa silid aklatan. At isa pang mapa ng depensa sa hangganan. Mabuti. Ito ang matibay na patunay. Sa wakas ay nakagat na rin ng pain ang isda. May nakita akong mga bagay sa lihim na silid ng aklatan. Iharap ninyo iyan bilang ebidensya. Si Yun Zhenyu ay lihim na nakipagsabuatan sa pangatlong prinsipe. At lihim na nagpadala ng mapa ng depensa sa hangganan. Ngayon na may tao at bagay na parehong narito. May masasabi pa ba siya? Pei Wenjian, isa itong matinding pandaraya. Mahal na Panginoon, ang mga bagay na ito ay kinuha mula sa lihim na silid ng aklatan mo. Gusto mo pa bang tumanggi? Wala nang ang lakas ang lolo. Saan pa kukuha ng lakas para gawin ang mga bagay na ito? Hindi na kailangang umiyak ang ina. Itago mo na ang luha mo at sa kulungan mo na dahan-dahan ilahad ang lahat. Mukhang hindi ka man lamang nagulat, Yun Xiaoji. Ang isang general na anak ng pamilya ay natatakot lamang sa isang bagay. Sa ano? Natakot ako na wala ng takas ang aming pamilya yun. Dalhin ninyo siya. Paano naman ang silid ng kayamanan sa palasyo ng Marcos? Wala na ang laman ng silid ng kayamanan. Tiyak na inilipat na nila ng maaga ang mga ari-arian. Kung gayon, siya sa atin ninyo. Ngunit ngayon, ikinulong muna ang lahat sa kulungan sa langit. Zhaoning. Ina, tandaan mo ang sinabi ko. Mula ngayon, Ama, wala na po kayong dapat sabihin. Nauunawaan ko po. Malubha po ang inyong karamdaman. Halos nasa bingit na kayo ng kamatayan. Bakit pa kayo nag-iisip ng pagpaparusa sa kanila? May balita rin ngayon sa palasyo ng Danli. Sabi raw ay may nagawang mabigat na kasalanan. Huwag kang basta-basta maniwala sa sabi-sabi. Ipinagtanggol ng palasyo ng Danli ang hangganan ng kalahating buhay. Ngunit inilabas na ng banal na kautusan. Kamahalan. Alinsunod sa banal na utos, iniimbestigahan ko ang palasyo ng Danli. Sa lihim na lagayan sa silid-aralan ni Yun Zhenyu. Natagpuan ang mga liham at isang mapa ng depensa ng hilagang hangganan. Iharap mo. Mabuti. Ang aking mabuting anak. Ang aking mabuting prinsipe. Sino pa ang nakakita sa mapang ito? Matapos itong mahanap ng iyong lingkod, agad ko itong ikinahon at dinala sa palasyo. Walang naglakas loob na tumingin sa daan. At si Yun Zhenyu, na ipabilanggo na sa kulungan sa langit. Umalam ba siya? Wala. Sinabi lamang na may taong sumisira sa kanya. Ang sinumang mahuhuli, ay nagsasabing sila raw ay inaapi. Sinasabi nilang si Xiao Chengjing ang nasa likod nito. Kamahalan. Ngayon na. Ang abang lingkod na ito ay agad na aalis. Yun Zhenyu. Xiao Chengjing. Akala ba ninyo talaga na dahil matanda na ako, wala na akong nakikita kahit ano? Alam niya, ngayong gabi sa silid aklatan ng Jade, tiyak na may mangyayaring malaking pagbabago. Anak, lumuluhod at nagbibigay galang sa ama mong emperador. Ama, tingnan ninyo. Ama, peke po ito. Pek. Ito si Yun Zhenyu. Si Yun Zhenyu ang nagbitag sa anak ninyo. Alam niyang hindi siya makakatakas. Kaya sinadya niyang isama ang anak ninyo pababa. At ang mapa ng depensa na ito. Napakasela ng depensa ng hilagang hangganan. Maliban kay Yun Zhenyu, sino pa ang makakakuha nito? At sino pa ang may lakas loob na dalhin ito sa kampo ng mga biman? Hindi po ako, anak.
Hindi ikaw. Sumusumpa po ako sa langit na mayroon kayong lihim na ugnayan ni Yun Zhenyu. Akala mo ba hindi alam ng mahal na hari? Sa mga nagdaang taon, inakit mo ang mga dating tauhan sa hukbo. Binili mo ang mga opisyal sa hukuman. At nilinis ang mga may ibang isip. Hindi po ako mangmang. Ang nais ko lamang ay makita kung hanggang saan ka makararating. Ama, ang anak ninyo ay nais lamang na maibsan ang inyong pag-aalala. Pag-aalala. Iyan ba ang tinatawag mong pag-aalala? Ikaw pa ang may gana na gawing pustahan ang dakilang Zhou at ang Jiangshan. Tiyak na ang mahal na hari ang tagapagmana. Tiyak na ang tagapagmana ang may pakana sa likod nito. Nais ko. Tumahimik ka. Dumating na sa ganitong kalagayan. May balak ka pa ring manira ng iba. Anak ng mahal na hari. May dala ang mga aping tao. Kamahalan. Alisin ang lahat ng ranggo ni Xiao Chengjing. Mahal na hari. Ikulong sa loob ng palasyo. Walang pahintulot ko. Huwag siyang makalabas ng palasyo kahit kalahating hakbang. Hindi po kayo dapat gumawa niyan sa anak ninyo. Ang anak ninyo ay biktima ng maling paratang. Ang pamilyang yun ang sumira sa akin. Hindi ako naniniwala. Nasa panig ng bilangguan ako ngayon. Huwag muna kayong kumilos. Pamilyang yun. Ang ibig po bang sabihin ng kamahalan ay, gusto kong makita. Kapag totoong kumilos ang mga biman, baka talagang magulo ang lahat. Nauunawaan ko. Hindi na lang ito usapin ng pamilyang yun at ni Xiao Chengjing. Napakalupit. Huwag kayong magalit, Ginoo. Ako ay matagal nang nagbabantay sa hangganan. At sa huli ay napunta pa ako sa ganitong kahihiyan. Binibini, huwag ninyong kainin iyan. Bakit hindi ko kakainin? Paano ito hindi maaaring kainin? Kainin mo na. Zhaoning. Hindi natutulak ang pagkain. Kahit hindi matulak ay kailangan pa rin kainin. Hindi gutom ang ama. Kapag ang ama ay nagutom, mas matindi pa sa 3 gabing nagielo. Alam ko. Binibini. Huwag kang umiyak. Wala nang saysay ang pagyak ngayon. Zhaoning. Ama. Alam mo na ba noon pa na mapapasok tayo rito? Alam ko. Kaya pinagawa mo sa akin ang pagpapanggap na may sakit. Sa buong buhay ko, inakala kong nakikita ko ng malinaw ang mga opisyal at ang pamahalaan. At ang buong korte. Ngayon ko lang napagtanto na mas malinaw pa pala ang tingin mo kaysa sa akin. Hindi sa hindi nakikita ng iyong ama, kundi labis kong pinagkatiwalaan si Xiao Chengjing. Ako ang nagkamali. Tandaan mo habang ikaw ay nabubuhay. Sa susunod, ano ang dapat nating gawin? Maghintay. Maghintay. Tama. Hintayin nating bumagsak si Xiao Chengjing. Magkakagulo ang kabisera. Pagdating ng pagkakataon, personal na hahanapin ito ng mahal na hari. Darating ang mahal na hari. Darating siya. Sapagkat kapag nagulo ang hilagang hangganan, ama lamang ang makakapulot ng sitwasyon. Ngunit isa na akong bihag sa ilalim ng bubungan. Kung gayon, hayaan ninyong ang mahal na hari mismo ang magpalabas sa inyo. Binibini. Talagang naisip na po ninyo ang lahat. Hindi ko lang basta naisip. Namatay na ako minsan. Bawat araw bago ako mamatay sa panaginip, naaalala ko ang aking anak. Sino? Ang Panginoon ng Manor. Ang may bahay. Binibini yun. Sino ka? Apelyido ko ay Lu. Noon, naglingkod ako sa hukbo sa hilagang hangganan. Noong taong iyon, nabalutan ng malakas na nyebe ang kabundukan ng hukbong hilagang hangganan. Halos mamatay na ako sa gutom. Nadaanan ng Panginoon ang kampo ng hukbo. At pinakain niya ako ng isang mangkok ng mainit na kanin. Maaaring hindi na ito maalala ng Panginoon. Ngunit habang buhay ko itong tatandaan. Ito ay isang inihaw na manok. Hindi ito malaking bagay. Ngunit sa loob ng bilangguan, mahirap na ngang makakuha ng ganito. Batang iyan, maraming salamat sa inyo. Panginoon, huwag po ninyong sabihin iyan. Wala pong maipagmamalaki ang abang ito. Ito lang po ang kaya kong gawin. Kapatid, may balita ba sa labas?
Nagtatanong ang Binibini tungkol sa ikatlong prinsipe. Esan. Kumalat na ang balita sa buong kabiserang lungsod. Sabi nila, ikinulong na raw ng kanyang kamahalan ang ikatlong prinsipe. Napakabilis naman. Sabi rin nila, may mga ebidensyang nakuha mula sa mansyon ng prinsipe. Galit na galit ang kanyang kamahalan. Noong gabi ring iyon, naglabas siya ng atas. Ngayon, ni isa sa buong hukuman ay hindi nangangahas banggitin ang ikatlong prinsipe. Nagkagulo rin ang palasyo ng reyna. Talaga bang nagtagumpay na si Binibini? Isa pa lang ito. Isa pa lang. At ang hilagang hangganan. Wala pang balita mula sa hilagang hangganan. Dapat ay payapa pa roon. Ngunit hindi na magtatagal ang kapayapaan. Binibini, ano po ang ibig ninyong sabihin sa sinabi ninyo? Binibini, kumain po muna kayo. Kapag busog na, saka kayo magkakaroon ng lakas. Akala ko tapos na ang pamilyang yun. Hindi pa. Zaoning. Ama. Hanggang saan mo pa ba itinago ang mga taga-suporta mo? Para mabuhay ang pamilyang yun. At para yumanig ang kabiserang lungsod. Kailangan muna nilang kunin ang buhay ng pamilyang yun. Ibabalik ko lang ang sandata. Mabilis. Isara ng mahigpit ang tarangkahan ng bilangguan. May nangyari sa hilagang hangganan. Anong nangyari? May labanan ba? Madaramay rin ba ang kabiserang lungsod? Binibini. Huwag po kayong matakot. Ano ang nangyari sa hilagang hangganan? Malaking suliranin ang kinahaharap ng Panginoon. Sabi nila, ang 30,000 kabalyerong man ay sumalakay patimog. At napunit ang linya ng depensa sa Yanyunguan. Impossible. Tutupo. Delikado ang pwesto ng Yanyunguan. Nasa kamay ni Pangalawang General Zhang ang 50,000 bihasang sundalo. At sapat din ang suplay na butil at kahoy. Paano sila agad mawawala ng depensa? Nagkakagulo na sa labas. Sabi nila, parang alam ng mga man ang ating mga depensa. Pinupuntirya nila ang mahihinang bahagi. At nakalusot na sila sa 3 lungsod. Ama! Ibig mong sabihin ang planong iyon ay. Ngunit pek iyon. Kaya mukhang sila ang nanalo. Sa totoo lang, papunta sila sa landas ng kamatayan. Pek. Kuya Lu. Ang mga salitang ito, huwag mong ipagsasabi sa labas ng silid na ito sa bilangguan. Ni isang salita, huwag mong banggitin. Maliwanag na po ba ang lahat? Zaoning. Pinasok mo na rin pati ang biman. Hindi ito usapin ng pagsasaalang-alang. Sila mismo ang sakim. Xiao Chengjing. Gusto nilang gamitin ang kamay ng biman para idikta ang kasalanan sa angkan ng yun. Gusto ng biman na lamunin ang dakilang Zhao sa hilagang hangganan sa pamamagitan ng kamatayang ito. Gusto ng emperador na gamitin ang pangyayaring ito para puksain ang angkan ng yun. Kung pareho nilang gusto, sasabayin ko silang dalhin sa pagkahulog. Huwag kang matakot. Kapag pinakamahirap na, malapit nang lumipas ang unos. At ang Deputy General Zhang. Nang matanggap ni Uncle Zhang ang liham, nakaatras na siya sa tunay na punto ng paglusob. Bundok lang niya. At sa kanyon hutiyaw. Inakala ng mga tao ng biman na napunit na ang Yanyunguan. Akala nila panalo na sila. Ngunit hindi nila alam. Sa likod ng Yanyunguan ay hindi landas na lantad. Kundi isang bitag. Habang mas malalim ang kanilang pagpasok, masiksik ang daang hahantungan ng kamatayan. Binibini, ibig ninyong sabihin. Hindi natalo ang depensa sa hilaga. Nagsisimula pa lamang ang laro. Mahal na tagapagmana. Nakabihag na ang bima ng 3 lungsod. Naghihintay na ang mga opisyal sa labas ng bulwagan. Pakiusap, magpasya na po kayo agad. Magpasya? Paano pa ako makakapagpasya? Nasa bilangguan si Yun Zhenyu. Nakaipit at pinagbawalan si Xiao Chengjing. Gulo na ang loob ng hukbo sa hilaga. Mahal na tagapagmana. Napakabilis ng labanan sa hilaga. Parang alam na ng biman ang ayos ng ating depensa ng maaga. Bawat hakbang nila ay sakto hanggang kaluluwa. Ang ayos ng depensa, mahal na tagapagmana. Pumunta kayo sa tanggapan ng hukbo. Kunin ninyo ang totoong mapa. Mabilis. Ano?
Tek, ano po? Dito nakatala ang pangunahing kampo ng bigas at damo. Ngunit sa totoong mapa, bakanting lupain ang lugar na ito. Dito nakatala ang isang lihim na daan. Ngunit sa totoong mapa, may 3 ruta rito. At narito pa. Nakasulat sa mapa na mahina ang depensa. Ngunit sa mapa ng pormasyon, ito ang pinakamatibay na lugar ng hanay ng hukbo ng angkan ng yun. Hindi ito mapa ng depensa. Isa itong mapa ng patibong. Sobrang lupit. Napakatumpak. Talagang angkan ng yun. Ano ang gagawin natin ngayon? Sa bilangguan, pumunta ka mismo, mahal na tagapagmana. Bakit ba gusto ninyong hintayin pa nating tuluyang bumagsak ang hilagang depensa? Ngunit ang angkan ng yun ay mga bilanggong politikal pa rin. Mga bilanggong politikal. Kung makakaya niyang iligtas ang dakilang zoo. Kung gayon, ako na mismo ang personal na magpapalabas sa bilanggong politikal. Handa na po ako sa sasakyan. Yun, Jaoning. Gaano pa karami ang gusto mong sabihin sa akin? Narito ako para sumalubong ng mga tao. Noong mga nakaraang araw, kasasabit mo lang sa pagpapasok sa bilangguan. Bakit ngayon para kang bumabati sa isang mahal na panauhin? Lumalahok ang aliping ito sa pagdalaw kay Tyr at Ethan. May utos po ang mahal na tagapamahala. Ang mga nagdaan ay pawang hindi pagkakaunawaan. Inutusan ako rito upang ipabasura sa kulungan ang Panginoon at ang asawa ng Panginoon na si Binibiniyon. Isang salita lang, sapat na ang hindi pagkakaunawaan. Pagsalitain mo siya. Kagyat na panganib ang hilagang hangganan. Mahal na prinsipe, mangyaring agad ninyong ilabas ang ating Panginoon sa bundok. Ibalik ang kapangyarihan sa hukbo. Ang pagsamsam sa bahay ay isang maling pagkakaunawa. Ang pagkulong sa bilangguan ay isang maling pagkakaunawaan. Kung gayon, maling pagkakaunawa rin ang pagiging malinis ng aming angkan yun. Nagalit ang Panginoon. Ginoong Wei, kung nais ninyong mapalabas sa bundok ang aking ama, maaari. Ngunit may 3 kondisyon ako. Mangyaring sabihin mo, Binibini yun. Una, lumusob at humingi ng tawad ang mahal na prinsipe ng personal. Humingi ng tawad ng personal. Ipahayag sa buong ilalim ng langit. Walang sala ang angkan yun. Walang pakikipagsabuatan ang punong general ng hilagang bayan sa mga kaaway. Ako ay nalinlang lamang ng Panginoon. At mali ang paghatol ko sa tapat na loob. Binibini yun. Ito ay hindi biro sa harap ng langit at hukuman. Ang buong angkan yun ay walang bahid, hindi usapin ng mukha o dangal. Ikalawa, mangyaring magsalita ka. Ang mga taong naglagay sa angkan yun sa bitag. Dapat silang parusahan ng ayon sa utos ng anak ng langit. Si Pei Wenjian, ang humahawak sa kaban ng kayamanan, at si Xiangbu Shangshu ay dapat parusahan. Parusahan sila ayon sa batas. Ikatlo, kapag naibalik na ng aking ama ang kapangyarihan sa hukbo, ang digmaan sa hilagang hangganan ay siya ng ganap na magpapasya. Hindi na dapat makialam ang emperador sa mga utos ng hukbo. Napakabigat ng sinabi ni Binibini yun. Sa larangan ng digmaan, paulit-ulit ang mga utos. Ang kapalit nito ay buhay ng mga general. Kung ako ay pagkakatiwalaan ninyo, mahal na prinsipe, ibalik ninyo ang kapangyarihan. Kung hindi, humanap na lamang kayo ng ibang marunong. Kung hindi kayo sasagot, ano kung gayon? Kung gayon, mananatili kaming angkan sa bilangguan. Mabuti pang makita mismo. Hanggang saan pa kayang guluhin ng hilagang bayan ang lahat? Ang kasabihang iyon ay naihagis na. Binibini, papayag ba ang mahal na prinsipe? Bakit? Dahil wala nang ikalawang Yunzenyu sa mundong ito. Yun aching. Ang nakaraan. Ako ang nagkamali. Naniwala ako sa chismis at maling sabi-sabi. Mali ang paghatol ko sa tapat na loob. Hinayaan kong mapahiya ang angkan yun. At inilubog ko rin sa panganib ang hilagang bayan. Nagdaramdam ako. Sa ngalan ng utos ng langit.
Ang sambahayan ng punong general ng Hilagang Bayan ay sa buong kasaysayan ay tapat at marangal. Walang sala sa pakikipagsabwatan sa mga kaaway. Ang dating hatol na pagsamsam sa ari-arian at pagkulong ay dulot ng pagtatag ng mga taksil. Ako ay nabigo sa pagkilala sa tao. At mali kong sinisi ang tapat na lingkod. Ngayon ay ipinapahayag ko sa buong ilalim ng langit. Ibinabalik ko ang kalinisan ng angkanyon. At ang ikalawang usapin, ang mga tauhan ng kaban ng kayamanan. Si Pei Wenjian at ang mga kasabwat niyang taksil ay naipakulong na lahat. At ang ikatlong usapin, ibinabalik ko sa iyo ang titulong prinsipe ng Hilagang Bayan. Ibinabalik ko rin ang kapangyarihan sa hukbo. Ang digmaan sa Hilagang Hangganan ay ganap ng pamumunuan mo. Ang mga suplay ng butil at armas at ang hukbong pantulong ay buong lakas na ipagkakaloob ng hukuman. Hindi na ako muling manghihimasok sa mga utos ng hukbo. Yun Zhenyu. Ni ang mga karaniwang tao sa Hilagang Bayan ay hindi na makahihintay pa. Ako ay maaaring lumabas na. Ngunit hindi ako para sa mahal na prinsipe. Ako ay para sa mga tao ng Hilagang Bayan. Para sa mga general na naghihintay pa rin ang tulong. Naunawaan ko. Binibini, makakalabas na tayo. Ang pintuang ito ay bumubukas lamang kapag may taong dadalhin palabas. Sa wakas, sa buhay na ito, nagawa niyang ipagtagumpay ang pamilyang yun. Umalis ka. Lumabas ka ng tuwid at marangal. Ang Birat Beef Vengu ay inosente. Ang Birat Beef Vengu ay inosente. Binibini, ganito na nila winasak ang ating tahanan. Kung sira na, wag na natin. Ina, hindi rito ang ating ugat. Nagtungo sa Hilagang Hangganan ang aking ama. Isasama ko si ina sa Sashilipu. Hindi tayo mananatili sa kabisera. Kaya nating malimas ang pamilyang yun ng minsan. Kaya nating malimas silang muli. Kailangan natin ng sariling lupain. Sarili nating butil. Sarili nating mga tao. Mabuti. Sa pagkakataong ito, susundin kita. Binibini. Nagkaproblema ang mahal na reyna. Nagagawa mo pang magsalita. Mga tauhan ng mahal na reyna Xu sa kulungang walang takas. Balak nilang gipitin ang pamilyang yun. Nahuli si Panginoon sa isang patay na huli. Ngayon, ipinasok ang mahal na reyna sa malamig na palasyo. Si ikatlong prinsipe rin ay habang buhay na ikinulong sa malayong dako. Sila rin ang napahamak sa sarili nilang gawa. Ang mga ito ang iniutos ng emperador na sabihin mo sa akin. Matalinong binibini. Ang tatlong kondisyon na sinabi ko sa kulungan. Na iparating mo rin sa emperador. Opo. Binibini. Itinaboy na siya. Napakabuti ng naging gawin niya. Kung hindi niya ipapasa ang mensahe, hindi malalaman ng emperador ang aking hangganan. At hindi rin siya yuyuko ng ganito kabilis. Mula ngayon, hindi mo na kailangang bumalik sa palasyo. Paano mo gustong ayusin, binibini? Mananatili ang hamak na lingkod sa tabi ni ina. At mamamahala sa mga gawain. Tapat po ang hamak na lingkod. Hindi ako natatakot sa talino mo. Ang kinatatakutan ko ay ang maling panig ang mapuntahan mo. Tandaan mo, hamak na lingkod. Iniisip ng mga biman na kapag nabutas dito, makakapasok na sila ng direkta. Sa katunayan, bundok lang niya. Kanyon Hutiao. Nakatago rito ang mga tao ni Tiuzhang. Peking plano lang iyan. Ang ipinapakita sa kanila ay isang daang ligtas. Ang talagang naghihintay sa kanila ay isang bitag. Kukubkubin mo sila. Hindi pagkubkob. Kundi hihintayin silang sila mismo ang pumasok. Kung hindi sila papasok, papasok din sila. Dahil sa mapa, minarkahan nilang kampo ng butil at damo. Pero wala namang butil roon. Tama. Kampo. May yelo lang doon na nakalutang. Ito ang ikalawang liham para kay Tiuzhang. Ano ang nakasulat? Sabihin mo sa kanya, ang punong general ng Biman ay hindi urong hanggat hindi nakakakuha ng ani. Zhaoning. Napaka-peligroso ng galaw na ito. Ama, minsan na akong natalo. Sa pagkakataong ito, ayokong bahagya lang ang panalo. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo, Ama.
Kung gayon, pakiusap ama, tandaan mo ang isang bagay. Huwag magmadaling magtagumpay. Hayaan muna nating akala nila ay sila ang nanalo. Mga taga-Dakilang Zoo. Talagang ang sarili lang nilang bangayan ang alam. Nasa unahan na ang kampo ng butil at damo. Pero hindi pa nakakasingit ang hukbong hulihan. Maghintay ka. Baka may panlilin lang. Ang mapa na ito ay mula mismo sa kamay ng prinsipe ng Dakilang Zoo. Ano ang kinatatakutan mo? Maghintay pa. Malapit na silang makarating sa lagusan ng bundok. Nasabi na ni Binibini, ang leader ay hindi aatras hanggang hindi nasasara ang lambat. Dumating na sila. Ang watawat ng biman. Ang tigil ng hangin. Putulin ang karito ng butil. Ipadala ang hudyat. Tanging. Naputol na ang kanilang likurang daan. Wala na rin ang karito ng butil. Impossible. Dito ay malinaw na mahina ang depensa. Niloko tayo. Maaari nang isara ng Panginoon ang lambat. Opo. Ang pagsalakay mula sa tatlong panig ay Zaoning. Panalo na ang labang ito. Kamahalan, malaking tagumpay. Sinasabing sa tatlong panig na paglusob sa trensing yan. Lubos na nabigo ang pangunahing puwersa ng biman. Nagapi ang biman nang sila ay mapigilan. Nagwagi. Kamahalan. Ang angkanyon ang nagwagi. Ang tagumpay na ito ay pinaglaban ng angkanyon. Ang lupang ito ay binantayan din ng angkanyon para sa inyo. Sa utos, personal akong lalabas ng lungsod. Upang salubungin ang pagbabalik ng PFF Kaiksuan. Ang hukbo ng angkanyon ng PFF. Muli na namang nailigtas ng angkanyon ang Dakilang Zoo. Maswerte akong hindi nagkasala sa tungkulin. Si Yun Aiking ay nakapagtatag ng pambihirang ambag. Dapat siyang gantimpalaan ng malaki. Hindi ko hinihingi ang malaking gantimpala. Ang tanging hinihiling ko ay maibalik ang tigre na token. Lubos ang katapatan ni Yun Aiking. Nakatataba ng puso ang iyong sinabi. May isa pa akong kahilingang iparating. Sinasabing sa hilagang hangganan ay taon-taon ang digmaan at kaguluhan. Nalulugmok at nawawala ang mga tao mula sa tatlong lalawigan at daan-daang sambahayan. Ang mga lungsod at muog ay nasisira at bumabagsak. Nais kong ialay ang aking hangarin na bantayan ng angkanyon ang hilagang hangganan magpakailanman. Hinihiling ko sa inyong kamahalan na ipagkaloob ang tatlong lalawigan sa hilaga bilang lupang kaloob ng angkanyon. At hayaan ang angkanyon na mamahala ng lubos. Magtatag ng sariling hukbo. At maningil ng sariling buwis. Ang tanging kondisyon. Ang hukbo ng angkanyon ay magbabantay sa hangganan sa loob ng maraming salinlahi. Hanggang hindi umaatras ang biman. Ang angkanyon ay hindi aalis sa hilagang hangganan. Hindi ko ito maaaring tanggihan. Iniligtas lang ng angkanyon ang Dakilang Zoo. Kailangang may magbantay sa hilagang hangganan. Kung tatanggihan ko, ayaw ng angkanyon ng kapangyarihang militar sa kabisera. Ang gusto nila ay isang ugat na tunay na kanila. Sang-ayon, ang tatlong lalawigan sa hilaga ay ipagkatiwala sa pamamahala ng angkanyon. Naway mapanatili ng angkanyon ang kabisera at ang pinto ng kaharian. At huwag mapahiya ang kautusan ng Dakilang Zoo. Nagtagumpay na si Binibini. Sa wakas ay may tahanan na ang angkanyon. Sa pagkakataong ito, hindi sila itinaboy. Hindi rin sila pinalayas, kundi marangal na lumisan. Naiayos na ni Binibini ang lahat ng gamit. Mahalaga ang mga bagay huwag masyadong magdala. Batid ng matandang alipin. Kailangang dalhin ang mga aklat, gamot, pananim, kagamitang bukid at mga talaan. At ito po, Binibini. Dadalhin din po ba natin? Isama na sa papalitang butil at binhi. O papalitan ng butil. Tama. Sa hinaharap, kapag nakita natin ang magagandang bagay, unahin nating alamin kung ilang butil ang maipapalit. Tandaan mo, alipin. Matagal na tayong naninirahan dito. Lalabas na ako. Pero hungkag pa rin ang aking puso. Ayaw ko nang iwan. Hindi dahil ayaw kong iwan. Kundi pakiramdam ko lamang. Sa wakas, nagising na ang panaginip.
Sa hinaharap may panibagong hantungan. Totoong hindi ako mapapahiya ni Lolo. Ano ang pagsisihan? Isuko ang lahat sa kabisera. Sa gawi rito, ako ang pinarangalan. Halos mailibing na kaming buong pamilya. Maski walang matira, ayos lang. Tama ang sabi ni Zaoning. Hindi ang kabisera ang pinakapundasyon. Ang hangganan ang siyang tunay. Ang hangganan ang siyang tunay. Napakaraming tao, binibini. Kapag marami ang tao, saka lang may pag-asa. Lahat sila ay naniniwala kay Binibini. Hindi nila ako pinaniniwalaan. Kung hindi ako, ano? Kung may pananalig, may buhay na abutin. Ha ha ha! Talagang nagbago na rito si Zaoning. Katatapos lang magsimula, Binibini sa Sashilipu. Nagpadala rin sila ng talaan at mapa ng lupain. Pinaayos ang talaan sa accounting room magdamag. Opo. Nagpadala rin ng mga tao para maghatid ng balita sa bawat lalawigan at county. Anong balita? Hindi na parito ang pamilya yon sa hangganan para manikil sa mga mamamayan. Naparito sila para mabuhay. Aasikasuhin ko agad ito, Lolo. Panginoon, huwag mo na akong tawaging Panginoon sa susunod. Hindi ito ang kabisera. Kung gayon, ano ang itatawag ko? Tawagin mo na lang akong Punong General. Punong General. Binibini. Hindi na kailangan ang magalang na pasasalamat, Tiyuzhang. Sa digmaang ito sa hangganan. Kung wala ang plano ni Binibini, hindi namin ito madadala sa ganitong ganap na tagumpay. Ang kalaban ay kayo. Ang piyon ay si Binibini. May isa pang mas mahirap na laban na naghihintay kay Tiyuzhang. May kasabwat pa ang Biman. Hindi ang Biman. Kung gayon, ano iyon? Ito ay isang tiwangwang na lupain. Isa itong tiwangwang na lupain. Napakahirap panatilihin ang isang lugar na tulad nito. Mas lalo pang mahirap hayaan ang mga mamamayan na mamuhay ng payapa. Matagal nang bakante ang lugar na ito. Kailangang muling bungkalin ang mga bukirin. Kailangang muling tipunin ang mga tao. Kailangang unti-unting mag-ipon ng bigas at pagkain. Kung dito lang natin ilalagay ang mga tao. Pero walang bukirin, walang pagkain at walang daan ng kabuhayan. Hindi magtatagal, hindi na sila mananatili rito. Ano po ang nais gawin ni Binibini? Una, buksan ang mga lupang tiwangwang. Ikalawa, ayusin ang mga irigasyon. Ikatlo, magtayo ng imbakan ng butil. Ikaapat, magtayo ng himpilan para sa pag-aaral. Ikalima, muling buuin ang hukbong pananggol sa hangganan. Napakaraming yan. Hindi iyan matatapos sa loob ng 1 taon. Kung gayon, 3 taon. Kung kulang ang 3 taon, gawin nating 5. Noong nakaraang buhay, namatay ako sa tabi ng isang bato. Sa buhay na ito, ipaparanas ko sa Biman na wala nang matitirang isa man. Gawing tinapay ang bato. Binibini. Tingnan ninyong mabuti, mas marami ang butil ngayong taon kaysa noong nakaraan. Talagang kahanga-hanga si Binibini. Anong kahanga-hanga? Kaya ko itong panghawakan. Mas mabuti kaysa hawak na bato. Hindi na ako muling magkakamali, Binibini. Esan?
Mali po ba ang isinulat ko, mahal na Reyna? May isang tuldok na kulang dito. Kung gayon, isusulat ko muli. Dahan-dahan lang sa pagsulat, hindi naman nagmamadali. Masaya po araw-araw ang ginang ngayon. Mahilig po ang ginang sa mga bata. Magkakaroon din po kaya ako ng sariling anak balang araw, Binibini. Ngayon, matapang ka na. Nagtanong lang naman ako kapag magandang umaga. Hindi ang pag-aasawa ang nasa isip niya ngayon. Hindi ang loob ng bahay ang iniisip niya. Hindi rin ang karangalan. Ang iniisip niya ay kung sapat ang mga bigas sa bodega. Kung maayos ba ang mga kanal ng tubig. Kung may mga damit na pambalot sa lamig ang mga tao sa taglamig. Mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang ganda ng panahon. Zaoning. Ama. Dumating na ang mga sugo ng Biman. Muli na naman silang maghahanap ng away. Hindi. Humihingi sila ng kapayapaan. Haha. Sa labang ito, natakot sila ng husto. Narinig kong magulo ngayon ang korte ng Biman. Kapag humingi sila ng kapayapaan, pwede. Pero may kondisyon. Ang hangganan ay magiging palengke ng magkabilang panig. Natalo lang sila. Kaya dapat nating samantalahin at humingi ng mas malaking kabayaran. Hindi lang ginto at pilak ang kabayaran. Ano ang gusto ninyong makuha? Mga baka at tupa. Balat ng kabayo. At 2 pang uri. 2 uri. Malamig ang lupain ng Beijing. May ilang binhi na mas matibay sa lamig kaysa sa mga nasa gitnang kapatagan. Bukod pa rito, bukas na ang kalakalan sa hangganan. Makakaraos ang mga taong baybayin. Kapag may makakain ang mga tagahangganan, hindi sila madaling maudyukan ng iba. Nais po ba ninyong gamitin ang pangangalakal para patatagin ang hangganan? Na sa pamamagitan ng isang pagpigil ng espada, ang pagkain ay makapagpapatatag ng isang buong henerasyon. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Pangunahing komandante. Ngayon, sino pa ba ang magsasabing ang hilagang hangganan ang siyang tama? Haha. Kapag ang mga taong may busog na tiyan ang nagsalita, saka lang pwede. Haha. Binibini, bakit mo pa ba ito itinabi bilang paalala sa sarili? Paalala ng ano? Paalala na hindi ko dapat kalimutan. Binibini, ngayon ay maayos na ang lahat. Maayos na ang lahat. Kung gayon ang batong ito. Hindi na itatapon ng Binibini. Hindi ito itatapon. Gusto kong makita niya. Gusto kong tandaan. Ang palay sa bodega na dinaanan ng malamig na hangin sa gabi. Ang mahinang lagaslas ay tila isang napakagaan na ulan. Sa wakas, natawa rin. Sa nakaraang buhay, 3 beses akong nagutom at nalamigan. Sa buhay na ito, mamumuhay ako sa gitna ng amoy ng bigas. Binibini, nanalo po talaga tayo. Napatitig si Yun Jaoning sa malayong mga ilaw. Nandoon ang tawa ng ina. Nandoon ang kampo ng ama. Nandoon ang tinig ng mga batang nag-aaral. Nandoon din ang usok ng lutuan tuwing oras ng pagkain ng mga tao. At nandoon din ang muling pagsilang na ipinagpalit niya sa tanging sakit ng isang buhay. Hindi lang ito panalo. Sa wakas, nabuhay na rin ako.